kapangyarihan. May isang akin. If Jesus is in us, we are not disappointed. Saint Augustine, sumulat siya na, do you wish to rise? Begin by descending. You plan a tower that will pierce the clouds. Lay first the foundation of humility. Ang realidad, nagsasabing ang buhay ay isang kombinasyon ng pagtaas at pagbaba. Meaning ups and down, lungkutan at kaligayahan, pag-aliw at kawalan ng pag-asa. Kailangan natin ng isang taong kakatulong sa atin that will give us comfort and will guide us. Sinasabi ni Jesus sa atin, lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang pagkakaroon ni Jesus sa iyong buhay ay nagbibigay ng kasiglahan at katatagan. Sa mga oras ng kalungkutan at hirap, alam na may isang mapagmahal na Panginoong handang makinig sa ating mga suliranin at umawit ng mga salita ng pag-asa. Pamagitan ng kanyang presensya, naramdaman natin ang kapayapaan at talino ng hindi maibigay ng sino mang tao, mga bagay sa mundong ito. Jesus ay isang gabay at sa gitna ng unos ng buhay, iiwan. Hindi umaalalay sa bawat sandali. Siya ang nagbibigay ng kaginhawaan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Di tayo nag-iisa. Mga pagsubok na kinahaharap natin dahil may tagapagpalakas laging kasama natin. Sa pamamagitan ng Diyos, natutunan natin ang halaga ng pagkakaisa, pagbibigay kasiyahan, pagbibigay tulong sa kapwa. Tinuturuan niya tayo na magmahal ng ating kapwa tulad ng pagmamahal na ipinakita niya sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, natutuhan nating ang pagbibigay kahabagan at pag-unawa sa iba, ang paghikayat sa iba na lumapit at humantong sa Kanya upang makaranas ng kaginhawaan at pag-asa. Tulad ng sinabi ni San Agustin, puso pakali hanggat hindi ito nakakahanap ng kapayapaan sa Diyos. Our heart is restless until it rests in God. Halina't isipin natin ang halimbawa ni Santa Maria Magdalena. Sa kanyang kababaang loob, siya ay nagawang iwan ang kanyang dating pamumuhay na puno ng makasalanan. Pagdating ni Jesus sa kanyang buhay, siya ay natagpuan ng tunay na kaligayahan, pagsasama sa Panginoon, ang kababaang loob, the humility. Theme of this 14th Sunday of Ordinary Time, naging daan upang siya ay makapagkumbaba at magnilay sa kagandahan ng kapatawaran at pagmamahal ng Panginoon sa ating paglalakbay. As we journey in this life, we are sustained by the love of Christ. Saint Augustine tells us, love and do what you will. He said that love and do what you will. Ano bang ibig sabihin yan? If you love, gusto mo bang gawin mo lahat kung anong gusto mo? When we love, we let Christ, who is love, dwell in our heart so that yung mga mabubuti at pagmamahal sa kapwa at sa Panginoon lamang ang magagawa natin. Nothing else. Because your heart is controlled by Christ. And with Christ, walang makapagsisiparit sa atin. Hindi yung hirap ng buhay. Kahit mahirap tayo at naghihirap. Pero kung si Kristo ay nasa puso natin, Christ, who sustain us, we can persevere kahit gaano kahirap ang buhay. We can still reach our dreams
Kung tayo'y nagsusumikap kasama ang Panginoon, makakamit natin. Sabi niya, magaan lang ang pamatok na ibigay niya sa atin. I will share this personal experience, not to boast up my life, but to inspire you. Para kong maging pare. Pero I stopped my studies dahil sa kahirapan. Naranasan kong kumain lang sa isang araw. And one time, we just only shared in the table yung laswa, which is kung papaya, which is kamunggay in Tagalog, malunggay, at saka saluyot. We just shared it at the table during the dinner. And being a scavenger, being ang mga pagiging pangalakal is just also a competition. Kailangan mong maaga sa dump site, sa basurahan. Dahil sa pagpangalakal, marami ding mga taong nangalakal. Dala-dala ang isang just only a pick in order when the truck dump the basura, kailangan mong maunahan na makuha yung black bag. Oh, what's that? Garbage bag. Dahil early in the morning, walang laman yung sikmura mo, kaya gutom. Tagal yung pagdating ng mga truck. Kaya medyo gutom na. Nakuha ko yung garbage bag. Just open it, and I saw a tissue. So alam ko na itong basura ito galing sa CR. And then when I tried to dig, found napkin. So ang basurang ito is galing from the CR sa mga... Na makahanap ako ng pagkain. I found half na suman. At hindi pa naman siya babaho, hindi pa panis yung gutom. At alam niyo, kahit mahirap, darating ang panahon na maganda yung ulam namin. If I saw some chunk of meat doon sa basura na nakahalo na, kinukuha namin yan. Yung paa ng manok, yung mga chunk of meat, yung beef, kahit nandun na sa basura, so kinukuha at hinugasan at niluluto. At napakasaya namin, napakasarap ng aming hapunan. Hindi ko na ikinahihiya yan. Dahil it gives me an inspiration to pursue, to persevere kung ano man ang pangarap meron ako. Sabi ko, I want to continue my studies. High school, using sa kumikita ko every week from the garbage, yung pagpangalakal. Kaya sabi ko, Lord, I finished already my high school. Pasok sana ako sa seminaryo. Kaso, I'm the eldest. Yung who will take care of my siblings? Namatay yung mama namin, ang papa namin ay nag-asawa ulit. So ako yung nagiging inatay sa amin. Naging ina at tatay. Dahil ako ay eldest from the siblings. Lord, can I set aside my vocation? Can I work so that I can take care of my siblings? Kaya nagtrabaho ako, pumasok ko bilang construction worker, yung nagawa ng kalsada. And after that, being a janitor in a mall, at nagiging helper ako sa machine shop, just only to sustain, mabigyan ko ng allowance, at we can buy rice para sa aming, to sustain us daily, our essential needs. Hanggat nakapasok ako ng American firm, I started from the production worker. I send myself to studies at night and work during the day while I'm also sending my siblings to studies. Hanggang nagiging, ang tawag niyan, promote from production worker, being a team leader, being a process engineer, hanggat nagiging project engineer, pero hindi naman ako engineer. I took course in college, industrial psychology. Kasi iniisip ko, after this work, sa preparation for the seminary, nakita ko na yung mga kapatid ko ay handa na silang iwan. Kaya 2009, I resigned my job and I interned the seminary. Why I share this to you? Dahil ang hirap sa buhay ay hindi natin iwasan, kundi magsumikap tayo. We just only embrace kung anong klaseng buhay meron tayo. Tingnan natin kung paano natin ito mapalago at paano tayo malampasan itong kahirapan sa buhay. Sa ating Ebanghelyo, tells us that we should humble ourselves. We can persevere kung ano man ang klaseng buhay tayo. Nagsumikap man tayo at walang panalangin na ibaliwala ng Panginoon. Darating ang panahon
na kito'y tutugon. Bakit, Padre, matagal mag-answer ang Panginoon ng ating mga panalangin? God will always answer yes or no. Yes, it's because it needs you immediately na kailangan na ibigay niya sa iyo dahil kailangan mo na. Yes, it is necessary for you. No, still an answer. God, delay our prayers because maybe we are not mature enough. Panalangin. Kaya yung panalangin ko na magiging pari na pumasok sa seminaryo, nakapasok ako ng seminaryo noong 2009. And I was ordained last 2022. 50 years after my 50 years birthday, I was ordained as a priest in Cebu City. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay nag-anyaya sa magpakumbaba. Dahil humility is the weapon that we can have peace in our mind. Alam nyo, kahit we are luxurious in life, but for me, the only luxurious thing, material thing, no, it's not a material, but the only luxurious that we possess, if we have peace in mind. And we can only have that one kung ating sarili. Mararanasan natin ang totoong kapayapaan kung merong Kristo sa buhay mo. Because we are here on earth, according to St. Paul sa ating pangalawang pagbasa, tayo'y nandito sa mundo, pero hindi tayo from the earth. Hindi tayo para sa dito. Tayo'y para sa langit. Isang philosopher, he said, we are thrown into this world. We are thrown into this world. And we can only survive if we embrace the different kinds of life that we have, the different adversities in our life. But Saint Augustine, he said that we can only sustain or overcome. We are here on earth, but the gospel tells us, and Saint Augustine is teaching, that we should depend on God, and that is our purpose here on earth. That we should love, and we should humble in order for us to serve God. Paano natin maserbahan ang Panginoon? By serving others. How can we serve others na napakahirap namin? Lang mahirap na walang maibigay. Though he is lack of material things, but he can spend time. He can talk to you. He can share his time and precious time to those people in need. Kaya karoon lang tayo ng kapayapaan, lumapit sa Panginoon. And God will give us rest, order, that we can persevere in life. Tanggapin natin yung pamatok. Ano itong mga pamatok ni Kristo? Yung kababaan niyang loob, kababaang loob. Dapat isuot natin para sa sarili natin so that we can survive and we can sustain in this life. And we can pursue kung ano man ang layunin, ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon at gampanan natin yung mga responsibilidad niya. Kahit mahirap tayo, maranasan pa rin natin yung totoong kaligayahan at kapayapaan. How? We should possess God. Saint Augustine tells us that we should be happy. Paano? We should possess God. We can only possess God if we are humble enough.